Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Cainta Rizal. Nagkasunog sa isang residential area rito na ikinasawi ng 2 tao. Nasa 800 pamilya ang nawala ng tirahan. Inabot ng halos 5 oras bago tuluyang naapula ang sunog dito po sa Cainta. Isa pang nakaabala sa pagresponde ng mga bumbero ang matinding traffic papunta sa nasunog na lugar. Narito ang report ni Darlene Kai. Sa laki ng apoy at bilis nitong kumalat, umabot sa Task Force Alpha ang sunog na tumupok sa mga bahay sa San Buena Compound, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal. Sa drone video, kitang-kita ang lawak ng pinsala sa lakas ng lagablab. Pasado alas 5 kahapon nang magsimula ang sunog. Kwento ni Roji, nasa pinapasukan siyang kantinang mabalitaan ng tungkol dito. Dali-dali raw siyang umuwi. Buti na lang, isinama ng mga kapitbahay ang kanyang 3 maliliit na anak sa paglikas. Pinundan na asawa ko bago siya nawala. Yung bahay na iniwanan niya para sa mga anak niya. Wala na. Yan kung paano may babalik kasi nag-iisa lang ako sa buhay eh. Di rin malilimutan ni Ederlina ang kanilang pinagdaanan. Mga nasunugan po kami lahat dito. Hindi po namin alam kung paano nasunog yun eh. Basta na lang po, naglabasan na lang po yung mga tao. Nagpaano po, patakbuhan na po sila. Labas na rin po kami, takbuhan na rin kami po. Nagkahiwa-hiwalay pa sila ng kanyang mga kaanak. Takbuhan na kami. Yung mga gamit namin, di nasalba. Si bebe, bet ko to. Yung nanay ko, naiwanan ko. Hanap na hanap ako, hindi ko makita. Iyak na po ako. Di kalaunan, nagkita rin sila ng kanyang ina. Pero di tulad ni Ederlina, di pinalad ang 2 residente. Ang 81 anyos na lola at 26 anyos na lalaki, posible raw na trap sa kanilang mga bahay. Ayon sa BFP, nahirapan silang apulahin ng apoy na tumagal ng halos 5 oras. Sa type of materials po ng ating mga structure, talaga po mabilis po pagkalat yan because light materials po ang yari ng ating mga residential po. Napakaliit po na lugar, mahirap po talaga makapwesto po at makapenetrate yung ating mga pamatay sunog. Umabot sa 42 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog. At kahit mabilis naman daw nakaresponde ang BFP, Cainta, may mga bumbero na galing sa ibang lugar ang naantala dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Malaking factor po talaga ang traffic condition po, lalo na po dito sa papunta rito, Metro Manila, papunta po rito. But ang kagandahan naman po, nag-counterflow kami, nag-giveaway naman po yung ibang motorista natin kaya mabilis po nakaresponde yung ating mga pamatay sunog. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Humigit kumulang 6 na milyong piso ang pinsalang idinulot nito. Nasa 800 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Pansamantalang silang mananatili sa 4 na evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Office of the Mayor, pag-aaralan ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara ng state of calamity sa Barangay Santo Domingo. Bukas sila sa sinumang mga nais tumulong sa nasa 800 pamilyang naapektuhan ng sunog. Darlene Kai, GMA News. Narito po kami ngayon mga kapuso sa covered court ng Riverside Subdivision. Ipakikita po namin sa inyo sa mabilisang pagsushoot ang sitwasyon po ng evacuation center kung nasaan po ang ating mga kababayang nasunugan. Isa po ang Riverside Basketball Court sa 2 evacuation center na itinalaga ng lokal na pamahalaan ng Cainta Rizal. 400 pamilya humigit kumulang ang naririto po sa lugar na ito ngayon. Yung pong ilan sa ating mga kababayan ay nasa isa pang evacuation center at yung pong iba ay nagpasya na hindi umalis doon malapit sa fire scene sa kagustuhang baka daw may ma-recover pa silang mga mapakikinabangang mga kagamitan. Sa inisyal na pakikipag-ugnayan natin sa lokal na pamahalaan, sana po makarating ito sa mga kababayan nating may busilak na puso. Ang kagyat na pangangailangan ng ating mga kababayan dito ay beddings. Yung puntulugan, damit, gamot at pagkain. Aalamin pa natin sa Bureau of Fire Protection kung paano pa ho makakatulong ating mga kababayan sa ating panayam na ito. Sa Municipal Fire Marshal po ng Cainta Rizal, si Fire Senior Inspector Richard Erickson Malamog. Captain Malamog, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Unang-una, bago po tayo kumantong dito sa investigasyon, ano po ang nakikita ninyong pangangailangan nating mga kababayan, lalo po dito sa mga evacuation center? Yung pangangailangan natin dun sa experience namin nung
kahapon, parang yung lugar po, wala kaming makitang fire hydrant. Okay, opo. At saka, medyo, siyempre, naintindihan natin na yung sitwasyon nga nila na nasusunugan, natural lang na nag-hysterical sila o mag-aagaw sila ng hose, mga ganun. Pero dito sa evacuation center, Captain Malamog, sa mga ipinarirating na pangangailangan nating mga kababayan, ano po ang kailangan nila? Bukod sa beddings, gamot? Siguro pwede na rin yung mga damit. Okay. Mga paunang pangangailangan nila. Pagkain. Yan. 800 families, masyado marami, sir. Yun nga. So kailangan ng tulong ng ating mga kababayan para maibsan yung mga pangangailangan nila. Captain Malamog, sa investigasyon po, ano nakikita niyo yung dahilan? Anong ugat ng sunog? Nagmula to sa 3rd Street na sa itong si kinilalang si yung nag-rent ng isang bahay doon. Si Pasaway lang ang tawag sa kanya. Hindi pa natukoy kung ano talagang pangalan. Hindi rin nila kilala. So ang tawag lang sa kanya is Pasaway. Yun po yung binigyan natin ng invitation yung mga witness para natin yung mabigyan ng light ng kung ano ba talagang nangyari dun sa pangyayaring yun. Sa initial na impormasyon inyong natanggap, anong ginawa raw nitong alias Pasaway na ito, Captain Malamog? Pumasok daw doon tapos umalis. Okay. Umalis doon, iniwan yung bahay na sabi na hindi pa naman natin na-confirm na mayroon daw doon kandila pero hindi pa nag-iimbestiga po kami ngayon kung totoo po yung sinasabi nilang ganun. Meron ba anggulo, sir, na posibleng sinadya ho yung pagkakasunog o hindi po natin hindi po natin binabaliwala pero yan tinitignan po natin lahat yan po. Captain Malamog, bakit po ganun kabilis yung pagkalat ng apoy, sir? Kasi ang mga bahay po ay made of light materials plus yung transfer of heat kasama na yung dala ng hangin, malakas yung hangin doon sa parte na yun. Kaya ganun po kabilis yung ng apoy. Nakaka-penetrate ho ba ng libre yung ating mga fire truck? Yun nakaka-penetrate po kami. Kaya lang yung daan namin isa lang. Kasi lake doon sa kabila, lake na po. At saka ang responding unit natin medyo malayong manggagaling Taytay Rizal, Baras, Pasig. So yung truck natin dito sa Kainta is 4 lang. Opo. Captain Malamog, yung mga aktibo ho ba itong mga fire hydrants ito o meron ho bang malapit na fire hydrant? Doon sa mismong pinangyarihan ng sunog, doon sa mismo, wala po kaming nakitang fire hydrant pero doon sa kalapit na street meron po. Okay. Meron po naman. Yung pong dalawang nasawi, Captain Malamog, ano ho ang status, anong kondisyon ng mga biktima ng inyong datang? Na-turn over, nandun po na sa Soko ngayon. So, na-turn over na namin Cause of sa death Soko. ito, Captain Malamog, sir? Cause of death, sir. Ano po ang kinamatay? Yun totally burned. Totally burned sila. Sa inyong initial na pagtaya, wala ho talagang tsansa para ho makaligtas? Doon ho sa kinaroroonan nila? Ang nangyari kasi, Yes. yung isa, yung lalaki, si John, lasing daw ito, pumasok doon, linalabanan yung sunog, tapos may pumasok doon sa bahay niya, hindi na siya nakabalik. Yun. Ang BFP ng Cainta, kanino ho nanggaling ang tawag na inyong natanggap? Sa MPSO po. Municipal Public Safety Office. Ibig sabihin, mabilis din ho na iparating sa inyo yung tawag, sir? Mabilis din kasi mabilis din na iparating. Kung kandila, sir, na iniwan na kasindel, lumalabas, wala akong kuryente roon sa lugar, Kapitan? Parang ganun po. Parang gano'n. Or baka walang may ilaw, pero wala lang talagang Baka meron ho kayong mga mensahe sa ating mga kababayan at magsa-summer season na ho. Ayan po, inaano natin sa mga kababayan natin, lagi namang hindi naman kami ang Bureau of Fire Protection po, hindi po naman nagkukulang sa pagpapaalala. Yan ang puso, laging sanhi ng sunog natin, yung sa electrical, yung mga appliances. Yan, yung mga isa na rin, yung mga kandilang naiwan. Yung mga LPG na naiwang bukas, nakakadisgrasya po yung mga yan.
Yan, iba yung pag-iingat po lagi. Sana ilagay na rin sa activities nila yung i-check yung yung bahay nila bago umalis. Dito po sa Cainta Municipality, ano po ang hotline para ho sa mga ganitong klase ng emergency, sir? Meron tayong sa aming fire station is 654-4977. 654 4977. 4977. Opo. 654-4977. Mga kapuso, yan po yung hotline dito po sa Cainta Municipality kung sakali hong may emergency. Mga kapuso, si Fire Senior Inspector Richard Erickson Malamog, ang Municipal Fire Marshal ng Cainta. So maraming salamat. Magandang hapon po. Samantala, nagkasunog din sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bodega 1:30 ng hapon kahapon. Bukod sa bodega, nasunog din ang 3 bahay, boarding house at hardware store. Napulayan matapos ang 1.5 oras. Sabi ng Bureau of Fire Protection, electrical overloading ang posibleng salina ng sunog. Nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan. Sa Zamboanga City, nasunog din kahapon ang sasakyang pandagat na may kargang mga tangke ng LPG at drum ng krudo at gasolina. Sabi ng BFP, habang ikinakarga ang mga produkto sa sasakyang pandagat, may tripulanting nagtapo ng sigarilyo. Doon nagsimula ang sunog. Dinala sa ospital ang 2 sugatan. Mahigit 3 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Iniimbestigahan din kung lagpas sa pinapayagan ng Maritime Industry Authority ang ikinargang petrolyo sa nasunog na sasakyang pandagat. Napabayaang lutuin naman ang tinitingnan sanhi ng sunog sa Pagadian City. 3 ang nagtamo ng 3rd-degree burn. Narito po ang report. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mahigit 100 bahay sa Barangay Kawid sa Pagadian City. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ang mga ito sa light materials. Pahirapan pa sa pag-apula ang mga bumbero dahil sa masikip na lugar at sa dami ng mga taong naglilikas ng kanilang gamit. Base sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa bahay ni Josephine Dupio na nakaiwan daw ng niluluto niyang saging. 8 sugatan sa insidente. 3 rito ang nagtamo ng 3rd-degree burns. Mahigit 1 milyong piso ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. 9 na bahay ang nasunog sa Barangay Tangob sa Bacolod City. Ang sanhi ng sunog ay sa BFP na pabaya ang kandila sa altar. Tumagal lang halos 2 oras ang sunog. Pagkatapos ang sunog, kanya-kanyang hanap ng mapapakinabangan pang gamit ang ilang residente. Sa Del Gallego, sa Camarines Sur, hindi bababa sa 40 pamilya ang nasunugan. Wala namang namatay o nasaktan sa insidente, pero halos walang naisalba ang mga residente sa bilis ng pagkalat ng apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Ian Cruz, GMA News. Sa kabila ng malamig na panahon, nasunog ang malaking bahagi ng isang bundok sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa isang residente, posibleng nagsimula ang sunog sa bahagi ng bundok sa Bontoc Baguio Road. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga damo at tuyong dahon sa sitio Amlusong. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga puno at ibong namumugad doon. Nagpagsaka naman ang ilang bato na naging peligroso sa mga motorista. Palaisipan sa Bontoc Central Fire Station kung paano sumiklab ang apoy sa bundok gayong malamig ang panahon doon. Kusa rin namang naapula ang apoy. Mga kapuso, siguraduhing ligtas sa sunog ang inyong mga bahay. Narito po ang QR Tips. Kung maliit lang ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad na tumawag ng bumbero kung hindi kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap ng ibang daan palabas. Unang naiipon ang usok sa kisame, kaya imbes na tumayo, gumapang papunta sa bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong para hindi malanghap ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop, and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang degaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel
tela at iba pang mga bagay na madaling masunog sa kandila at iba pang maaring pagmula ng apoy. At importante ring planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog.